What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review na rin natin finally ang isa sa pinakamabenta ngayon na entry-level smartphone, at ito ang Infinix Hot 60 Pro. Ito na kaya ang hinahanap nyo na budget smartphone. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, i-review na rin natin this time itong Infinix Hot 60 Pro. So tanggalin ko lang siya dito sa pinaka-ayokong case na na-experience. Itong hard case nila, hindi maganda to. Bumili na kayo ng mas better na case pag nakabili na kayo ng Infinix Hot 60 Pro Plus. Yung Infinix Hot 60 Pro nyo, so naka-order na ako ng akin. Kasi yun nga mga ka-J-Vlog, gagawin kong daily driver ito. Tapos yung Infinix Hot 60 Pro Plus, which is ito, gagawin daily driver ng wife ko. So bibigyan namin kayo ng mga further thoughts about dito sa mga devices na to, especially the camera performance. Kaya kung gusto nyo ng camera review ng mga devices na to, i-click nyo na lang din yung channel ng wife ko dito sa ating description box, yung A-Stories. So yun nga, ang Infinix Hot 60 Pro ay recently lang lumabas dito sa Philippines, at meron tong presyo na sa online dito sa ating View Products, at meron tong SRP na sa around 7,500 pesos for the 8GB 256. Pero again mga ka-J-Vlog, dito sa atin sa View Products, pag click nyo tong View Products natin dito, mura at bagsak presyo lang Infinix Hot 60 Pro. Usually pwede nyo siya makuha ng around below 7,000 pesos to 5,800 pesos. Kasi nakuha ko to ng around 5,800 nung 8,800. Pero usually pwede nyo siya makuha ng 6K. Depende mga ka-J-Vlog sa offer, at iba-iba po yung price niya. Pero asahan nyo na below 7,500 pesos siya sa SRP niya pag binili nyo dito sa ating View Products. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dito na kayo bumili sa ating View Products para makakuha ng bagsak presyo na Infinix Hot 60 Pro. At grabe, ang dami kong nakikitang comment na sobra nilang na-appreciate, sobra nilang nagugustuhan yung Infinix Hot 60 Pro. Napakaganda na itong smartphone na to, including the 60 Pro Plus. Again, sobrang konti lang naman nung kanilang mga similarity. Sobrang konti lang naman yung difference sila, kaya maraming nag-i-stick dito sa 60 Pro. Mas mura siya, at yun nga, yung iba mas piniprefer yung flat display compared doon sa curved display ng 60 Pro Plus. Again, dito sa ating full review, titingnan natin kung sulit nga ba itong smartphone na to. Nagamit ko to ng 2 weeks at nag-decide nga kung gawin siyang daily driver. Then mga ka-J-Vlog, next is gusto kong bigay sa inyo yung overall na nagustuhan ko dito sa Infinix Hot 60 Pro. At number 1 is dito na rekta na display. Itong isa sa magiging buying factor ng mga consumers dito sa Infinix Hot 60 Pro. Napaka-premium po ng display na itong smartphone na to, at isang napakalaking advantage ng Infinix Hot 60 Pro sa mga competitors niya, wala nang iba kundi yung kanyang 1.5K resolution. Again, 1.5K beyond 1080p resolution na po yan, na usually yan po ang nakikita natin sa mga mid-range or entry-level smartphone ngayon. Bihira lang tayo nakakita ng mga beyond 1080p resolution na smartphone, at isa na dito ang Infinix Hot 60 Pro. Hindi lang yon, naka-AMOLED display pa, 144Hz screen refresh rate pa, napakalaki pa ng display, napakanipis pa ng bezel. Tingnan nyo naman ang bezel nito mga ka-J-Vlog, oh. Sobrang solid, ang liit pa ng punch hole display na itong smartphone na to. Kaya for me, si Infinix Hot 60 Pro ang isa sa pinakamagandang display sa presyo na 6 to 7,000 pesos. Next mga ka-J-Vlog, the chipset. Yung chipset na ito is powered ng MediaTek Helio G200, na isang bagong chipset ngayong 2025 when it comes sa 4G category ng MediaTek. Pero again, pag babasahin nyo yung specs ng MediaTek Helio G200, parang rename lang din siya, to be honest, ng G100 or ng G99. Hindi kasi sila ganun nagkakalayo ng performance specs wise. Sana kung ginawa nila tong G200, mas pinalaki or mas pinataas pa nila ang clock speed compare sa G100 or G99. Kasi yung clock speed nito hindi nagkakalayo, or parang almost the same lang naman din sa G100, di ba? Kaya yun. Pero nakapaglaro na ako dito ng ML Smooth, Honor of Kings, okay. And yung mga ibang games pa natin, stay tuned lang, dahil game test naman natin to si Infinix Hot 60 Pro. Pero performance wise, maganda to for its price. Hindi po siya mabagal. Next, camera.
saludo ko sa camera nito. Kung naghahanap kayo ng isang smartphone around 6 to 7,000 pesos na sobrang ganda ng camera performance, maganda po itong isuggest. Biruin mo yung 60 Pro Plus is merong Sony sensor, maganda na yon. Ito walang Sony sensor pero napakalinaw po ng camera nito. Ayan tignan nyo naman mga ka-J-Vlog ang camera ng Infinix Hot 60 Pro. Syempre yung quality niyan mamaya bibigay ko naman yung mga photo samples ko neto nung nagbagyo kasi kami. Bibigay ko mamaya mga photo samples and video samples neto. Pero again, napakaganda ng camera netong Infinix Hot 60 Pro. Napakalinaw. Ang maganda pa dito, napakalaking tulong po nung AI. Kasi take for example, nag-take kayo ng photo tapos blurred. Ngayon, tutulungan ng AI para yung outcome ng photo hindi siya blurred, clear siya. At na-experience natin yan dito sa Infinix Hot 60 Pro. Camera performance, for me, outstanding for its price. Pero nalungkot lang ako dito sa dalawang useless na camera nito. Is an auxiliary lens na very useless. Sana, kung ginawa mong, sayang naman yung cost, nilagyan mo pang ganyan, gawin mo na lang sana ng ultra-wide camera mas better or macro lens. So again, ang pinaka may silbi lang dito, yung main camera itself. Main camera niya lang na 50 megapixel. Pero in fairness, ang front-facing camera rin neto, malinaw din po. Next mga ka-J-Vlog, ito yung gusto ko, yung one-tap button nila. Yung one-tap button is parang nagsisilbing, sabihin na nating action button sa iPhone 15 Pro Max pataas. So, maganda nga dito is pwede nyo i-customize yung button na yan sa desired application na gusto nyo. At dito nyo yan ma-access sa settings. Dito sa one-tap button. Yung one-tap button na yan, di ba parang action button ng iPhone na even the animation is very identical din sa iPhone. So, pwede nyo long press to wake up full locks. Ayan, double press to wake up some certain feature. Ayan, i-customize siya. So, let's try. Double press for flash. Long press natin, siya. So, long press niya is sa isang application. So, try natin tingnan natin kahit naka-off yung smartphone, double press. Ayun, di ba? At meron siyang haptic feedback pag dinouble press niyo siya. Di ba? So, very useful. Napaganda rin na nilagyan nila to ng one-tap button ng tawag ng Infinix dito. Next mga ka-J-Vlog, yun nga yung nauuso ngayon sa mga Infinix or Tecno smartphone, yung free link or ultra link nila na pwede kayo mag free call sa Infinix smartphone din up to a kilometer of range, di ba? So maganda din naman yun, pero hindi pwede, kunyari nasa Baguio ka, nasa Manila, gumawa kayo ng ultra link na ganyan, hindi siya gagana. Parang sabihin na natin in short, walkie-talkie. Ganun yung mga walkie-talkie, di ba, na kahit walang load, ganyan-ganyan, yung makakapag-communicate kayo. Pero dito maiksi lang 1.5 kilometers pero dito maiksi lang, ilang kilometers lang ang pwede, hindi yung sobrang layo, kumbaga. Pero again, ganyang feature is okay or maganda na nilagay nila dito yan sa Infinix. Sa mga Infinix smartphone. Take for example, kunyari, ikaw nasa first floor, yung gusto mong kausapin nasa second floor or nandun na sa kabilang bahay nyo, gamitin nyo na lang yung ultra link nyo na feature, hindi na kayo gagamit ng load, di ba? Or hindi na kayo gagastos ng call. Next, yung design. Yung design niya is napakalupit nga. So, slim design din ng Infinix Hot 60 Pro, pero ito yung minamarket ng Infinix Hot 60 Pro Plus, yung super slim design din itong smartphone natin. Sobrang nipis siya, pero hindi nila kinalimutan ng 60 Pro dahil slim design din naman ito. At since yung napili natin yung silver color, parang very identical din siya sa 15 Pro Max. Very minimalist yung design niya pero attractive siyang tingnan. Lightweight siya at napakanipis din itong smartphone na to. Yun nga, ulitin ko, yung nagustuhan ko dito sa Infinix Hot 60 Pro is yung kanyang slim bezel. Next, yung dual stereo speaker. So, di ba, dual stereo speaker siya, pero dun nga sa 60 Pro Plus is tuned by JBL. Ito is dual stereo speaker siya. Ayan, hindi siya powered ng JBL pero malakas din ang speakers nito. Na mamaya din isi-speaker test din natin itong Infinix Hot 60 Pro at na-try ko na speakers nito. For me, outstanding din naman at na-satisfied din naman ako sa performance. Next, yung battery and fast charging rate for its price na 6 to 7,000 pesos. So 45 watt fast charging is perfect fit yan. Mabilis po yan mag-charge. And malaki rin naman yung battery niya kahit papano beyond 5K, 5,160 mAh. So expect nyo yung 5K battery niya, mo full charge lang yan nang wala pang isang oras sa napakatuloy na charging rate na mo-offer na itong smartphone na to.
At susunod din is meron siyang protection sa tubig. Which is hindi naman yung nakikita natin sa mga smartphone today is meron silang water protection kahit na sobrang mura. So meron tong IP64 water and dust resistant. So again, hindi po siya pwedeng malublob sa tubig. Pwede lang siya mabasa or sabihin na natin splash resistant siya. With certain kind of pressure lang. Hindi siya pwedeng masubmerge sa tubig ng matagal. For example, yun nga, motor taxi rider kayo, ginamit yung navigating tool, ang smartphone nyo sa motor, tapos umulan, yan, may ganyan siya protection. Okay na okay siya, hindi po siya masisira. And maganda, for its price na sobrang mura, nagbibigyan na nila ng mga ingress protection ang smartphones today. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko dito sa Infinix Hot 60 Pro, napaka-solid na itong smartphone na to. Super duper satisfied ako sa mabibigay niyong features sa murang halaga lang. Kaya kung interested kayo makuha to ng 6,000 plus, i-click nyo na lang tong view products natin dahil sobrang mura lang dyan ng Infinix Hot 60 Pro. So video sample rear camera of the Infinix Hot 60 Pro. So pinamax resolution niya is 2K resolution, pero ang gamit natin is Full HD 1080p, 60 FPS. Ayan siya. So tahimik dito ngayon sa Baguio, walang kanong katao-tao kasi umuulan. Ayan yung asawa ko. Bim. Hello. Ayan. Video sample front-facing camera of the Infinix Hot 60 Pro. So, ang pinamax resolution niya is Full HD 1080p. Hindi, yung pinamax resolution is 2K resolution. Ang gamit natin is Full HD 1080p, 60 FPS. Ayan yung quality. Nasa average level. Maganda, malinaw naman. Yung ano, medyo makulimlim na, pero yung tama ng ilaw is okay pa rin naman. Hindi siya malabo. Medyo may konting noise. Ayan yung mga dito, gilid-gilid na noise. Pero quality is okay. Yung mic kayo na po mag-judge kasi syempre hindi ko siya narinig. So next mga ka-J-Vlog, explore natin yung design at build quality netong Infinix Hot 60 Pro. Kung makikita nyo naman, sobrang slim netong smartphone na to. At ito rin yung isang minamarket Infinix dito sa Infinix Hot 60 Pro, din sa 60 Pro Plus na yun, super duper nipis talaga nun. Pero dito sa 60 Pro, ayan, manipis din siya. Maganda yung overall form factor niya, very premium for its price. Hindi nyo akalain na hindi nyo akalain na 6,000, around 6,000 pesos pwede nyo makuha tong smartphone na to. So meron siyang triple rear camera setup dito, pero again, yung very useful lang na camera dyan, ito yung isang lens na lang dito na main megapixel. Tapos itong dalawang camera na yun is very useless yan, na tinatawag nilang auxiliary lens, na sana kung ginawa nilang triple to, ginawa na lang sana nilang dual na isang useful din yung secondary camera, mas better, di ba? Ganon din naman sa mga iPhones natin, kahit sa base model dual camera, pero lahat ng lente useful. Kaya kung gagawin mo lang marketing getup, mas better sana na dual camera na lang. So matte finish siya overall, ganda naman ng texture niya. And ang maganda sa Infinix Hot 60 Pro, marami siya mga iba't ibang color option na fun color kumbaga. At sad to say, nung nag-order ako nito, ito lang available, silver and black. Kaya pinili ko na lang yung silver kasi nagre-resemblance din siya sa iPhone 15 Pro Max. So meron tayong Infinix logo dito, yung frame niya ay matte finish din. Ayan. So dito sa right side is ito yung one tap button. Itong one tap button na to is parang ano to, yung sa action button ng iPhones, na pwede nyong i-personalize yung button na to for certain application. Ito ginawa kong flashlight eh. So double tap, ayan, 'di ba? Nag-on yung flashlight. So very useful din naman yung button na yan kung sakaling may gusto kayong i-on or i-customize sa application diyan sa button na yan. Mas madali nyo ma-access.
And nandito rin yung power button niya and yung volume rocker. So again, nung una akala ko is in this side mounted fingerprint scanner, pero hindi, in display fingerprint scanner pala itong si Infinix Hot 60 Pro, which is napakaganda. At nandito yung volume rocker niya sa taas. Sa taas ng smartphone, nandito yung secondary speaker grills niya. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at yung speaker grills niya. Sa bibili ng Infinix Hot 60 Pro, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. At ang maganda dito sa smartphone na to is of course yung kanyang very gorgeous display at sobrang slim bezel niya. 'Di ba? 144Hz, ang laki pa ng display, tapos 1.5K AMOLED display pa tong smartphone na to. And next is explore natin yung camera app ni Infinix Hot 60 Pro. Napakaganda ng camera na itong device na to. So nandito tayo sa AI camera niya. Meron tayong 2x zoom na hanggang 15x zoom tayo dito sa smartphone na to. Ito yung mga iba't ibang settings na pwede natin customize yung watermark niya. Ayan yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Sa video naman, ang pinamax sa resolution na ma-offer niya is 2K resolution. Pero sa 2K is 30 FPS siya. Pero pag sinet natin sa 1080p, maganda is hanggang 60 FPS naman itong device na to. Tapos meron siyang anti-shake dyan, no? Ultra steady mode. Pero pinamataas is 1080p 30 FPS. Meron din siyang vlog mode. Dito sa vlog mode, ayan nga yung kino-customize na yung mga video nyo. At si Infinix nang mag-aayos niyan. Perfect yan for Instagram, mga stories nyo, di ba? Hindi na kayo mahirapan dahil may mga template na kayong pwedeng gamitin. So, sa portrait mode naman, for background blur, super night for low light shot at some more. Ayan, ito yung pinaka-favorite ko, yung Sky Shop. Napaka-solid na itong Sky Shop, mga ka-J-Vlog. Kumbaga, for example, sobrang pale nung sky or yung view, mas papagandahin pa nung Sky Shop yan gamit ng AI. Meron tayong slow motion, time lapse, dual video. So sa dual video, pwede natin pagsabayin yung rear at front facing camera habang nagvi-video. Meron tayong pro mode, panorama, scan document at AIGC portrait. Sa front camera naman, na magandang balita, meron din siyang super night sa front facing camera. Syempre, portrait mode for background blur. AI camera, ito yung main camera. Video naman, ang pinakamax sa resolution niya. Uy, may ultra steady rin siya sa front facing camera. Pero pinakamataas is 2K resolution, 30 FPS at available din sa front facing camera ang 60 FPS dito sa Infinix Hot 60 Pro. So yun lang mga ka-J-Vlog, very simple lang naman ang camera app nitong Infinix Hot 60 Pro. So speaker test tayo dito sa Infinix Hot 60 Pro. So meron siyang dual series speakers. So start tayo. Ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review natin itong isang dito kasi sabi bumili kayo ng product ko sa view products natin. 2025 at itong Infinix X Pad 20. Sulit kaya to. Tara, check natin. In fairness, malakas. Ang maganda dito yung base quality, buong buo. So wala siyang any feature beyond 100%, which is okay lang naman dahil dual steer speakers naman siya. Mga ka-J-Vlog, finally, i-review na rin natin itong isang napakalupit at sobrang murang tablet na pwede nyo ma-purchase ngayon 2025 ang Infinix. So yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa speaker ng Infinix Hot 60 Pro, maganda naman. Okay yung base quality niya. Kaya kung i-rate ko yung kanyang speaker sa kanyang presyo, of course, sa 6,000 pesos, na sobrang bihira rin nakikita tayo ng dual steer speakers. 1 lowest and ang highest. Ang score ko dito, nasa perfect 10. So biometrics tayo dito sa Infinix Hot 60 Pro. So since in-display fingerprint scanner siya, ito yung start natin muna. Yan yung fingerprint scanner niya. Okay naman. So pag naka-off yung screen, it takes a few seconds bago siya mag-scan. Pero pag nakalabas na yan, ayan, okay naman siya, mabilis naman. Pag nakalabas na yung sensor niya. Pero pag wala, pagkakapain nyo lang, ayan, few seconds. Pero pag nandyan na yung sensor, okay na. So kahit pa paano, fast and accurate naman yung kanyang fingerprint scanner. Next is face unlock. Ayan, mabilis din, no? So pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Infinix Hot 60 Pro. Ang pinaka-main question, Lord, sulit po ba itong i-purchase? The quick answer dyan mga ka-J-Vlog, yes. Napakasulit po na itong Infinix Hot 60 Pro. Unang-una dyang matutuwa kayo dito sa display.
Yun nga, sobrang premium. Hindi ko akalain na 6 to 7,000 pesos ngayon, ganito nakaganda ang mga smartphone. Compare mo naman before, noong 2019, noong 2020, 7,000 pesos sa smartphone, ang papangit ng specifications, tapos ang babagal. Biruin mo ngayon 2025, the innovation is outstanding. 7,000 pesos, ang gaganda na ng specs na mo offer ng mga devices ngayon, especially the Infinix Hot 60 Pro. And for me, isa to sa top 10 entry-level phones ko na pwede nyo ma-purchase ngayon 2025. Ang ganda ng speakers, ang ganda ng display, camera maganda, mabilis ang chipset, ang ganda ng design, slim design, magaan, slim bezel, malaki battery, mabilis mag-charge, meron pang one tap button, at meron din siyang premium look. So kung interested nga kayo dito sa Infinix Hot 60 Pro, definitely maganda siyang i-recommend sa inyo kung naghanap kayo ng sobrang murang smartphone ngayon 2025 na sulit ang specifications. Huwag na kayo magdalawang isip pa. Malapit na ang payday, malapit na ang 99 hanggang mura dito sa ating View Products. I-click nyo na yan mga ka-J-Vlog dahil meron kayong merong voucher na naghihintay sa inyo tapos free shipping pa. So panigurado, pag bumili kayo nitong Infinix Hot 60 Pro, sulit naman po ang inyong hard-earned money.